episode ng ating vlogs. Badong Aratilis po. Pag-uusapan natin ngayon, ito po, no? Palpak po lahat ng survey. Lahat ng survey, no? Susuriin po natin yan, bakit sila pumalpak. At ito rin po mga political analysts. Talaga pong pumalpak din po, no? Sa lahat po ng analysis po nila, palpak po. Ngayon po pinapakita po na ito pong botohan na ito ay botohan vote of protest, no? Hindi po ako po naniniwala ko nanalo po ang mga Duterte, no? Duterte votes po to. Hindi ko po alam, siguro siyempre sa mga natalo nating kandidato, siyempre masakit po. Pero kung susuriin po natin, panalo po tayo dahil wala po talagang panama ang oposisyon, no? Historically, wala pong oposisyon na nananalo sa midterm election. Tandaan nyo po yan, kahit nga po yung pinakapalpak, no? Kaya nga po, eto po, actually, panalo po tayo. Nakalima tayo. Lima lang din po yung alyansa, no? 5 lang din sila. Siyempre si Villar, ating yan dahil putya, bandang huli, binabanata na nila yan. Di ba? I-claim natin yan na ang nagpanalo dyan ay si BP Sara. Dahil tinatwa na yan ng mga tinatwa na si Villar ng mga taga-alyansa. Okay, papakita po natin ngayon, susuriin po natin kasi nakakalimutan po natin na sitahin yung mga survey company, no? Sa totoo po, ang kinakalimutan natin lagi, parang okay, nagagamit sa mind conditioning, ginagamit po nila na mind conditioning po yung mga survey. Pero tuwing after ng election, kinakalimutan po nating singilin, no? Si Badong Aratilis lang po ang maniningil dito po sa mga political analyst na to na paulit-ulit para mawalan na sila ng mga trabaho kasi sa totoo lang, ang meron lang po sila, tamad yung mga yan, yung mga political analyst po natin, supposedly na laging ginigis. Hindi ako nagtatampo. Hindi ako, wala akong balak na makiges-ges sa kanila. Pero, dyan po pumapalpak yung media. Dahil itong mga political analysts, ang pagkakaiba lang nila, meron silang prop. Ang tangi lang namang alam nila, mayroon po silang proof sa unahan ng kanilang pangalan. Ngayon, eto po, nawalan po sila ng silbi ngayon. Pati po itong mga survey, nilahat ko na po, lahat ng survey, wala pong silbi yan dahil hindi po niya na-reflect yung kung ano yung tunay na nagaganap. Iisa-isahin po natin bakit palpak, bakit mind conditioning yan lintik na survey na yan. Di ba? Kasi hindi na, ang layo na sa katotohanan. Iisa-isahin po natin sa inyo. Yan po ang paglilingkod natin. Pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, mag-subscribe ka na. Dahil ito lang ang tanging channel na may kinikilingan, may pinapanigan. Una sa balita, huli sa impormasyon, kaya ano pang hinihintay nyo? Pindot na. Okay. Alam po ninyo, ito sa totoo lang po matagal na namamayagpag yung mga survey. May mga bago. Sabi naman sa inyo, 2 survey lang po yung matatag dyan. Pero bakit po pumalpak tong survey na to? Ang laki po ng naganap. Tapos hindi po siya nagre-reflect sa resulta ng survey. Di po ba? Ano po yung malalaking naganap? Yung nakidnap po si Tatay Digong, ang laki po ng impact nun sa bawat Pilipino. Napolarize niya po, no? Napolarize niya po yung tinatawag nating botohan. Ako, ngayon lang po ako, no? Hindi po ako nagyayabang sa mga political analyst na yan.
No? Sa totoo lang po, palpak po talaga. Palpak po. Bakit po palpak? Ito munang mga political analyst. Bakit palpak lahat ng may profesor na una sa pangalan? Mga tamad silang magsuri talaga. Wala na talaga sila sa realidad. Ang realidad po, ito po ang realidad, no? Ang realidad po, napakalakas ng mga Duterte. Duterte talaga nagpanalo kay Marcos. Si Marcos po, ayaw nila maniwala. Si Aimee mismo nagsasabi niyan. Si Marcos po, buhat nung nagtalo po sila ni BP Sara, buhat po nung inalaw niya na si BP Sara. Diyan po nagsimula yan eh. Nung inalaw ni Marcos na yung mga kakampi niya, partikular yung kanyang pinsan, na banata na walang hanggan. Lahat po sila, lahat po ng profesor, lahat po na nagsasabing profesor, palpak po silang lahat. Ipapakita ko po sa inyo kung bakit sila palpak. Kulang po kayo, kulang po kayo. Ngayon ko lang po gagawin to. Kasi masyado tayong sumasamba kasi sa may mga profesor sa unahan. Eh lahat po yan, lahat po ng may-ari ng survey company, may professor po sa unahan. Kaya po sila nagmumukhang magagaling. No? Kaya po lahat ng yan nagmumukhang magaling. Kasi nilalagyan nila yung pangalan nila ng professor. Wala po akong pakialam. Ako rin po maglalagay na ako ng professor dahil kayo, mga palpak naman kayo. Di ba? Ang tunay na political analyst, dapat nakatuntong kayo sa mga nangyayari sa bayan. Ano po ang nangyari? Ang totoong pangyayari po, naipakita po ng Duterte na kahit wala po silang pera, wala po silang pinamumudmud na mga ayuda, dinudumog po. Si BP Sara, simple lang po ang sinasabi ko eh. Wala po naniniwala. Ang sinasabi ko, tignan nyo si BP Sara, tignan nyo si Duterte, tignan nyo si Kitty, si Baste, si Pulong. Kahit saan sila pumunta, pinagkakaguluhan. Magpakita kayo, kako. Matagal ko na sinasabi to eh. Magpakita kayo ng video na pinagkakaguluhan si Bongbong Marcos, si Lisa Araneta, at yung kanilang mga anak, si Sandro. Wala. Yung pagtanggap ng tao, hindi po to buong hindi lang po to sa Pilipinas, sa buong mundo. Nakita ko yan sa sarili kong mga mata. Sa Hong Kong, alam niyo po, sa Hong Kong, nasilip lang po, hindi po lumabas si Tatay Digong. Binaba niya lang po yung bintana ng kanyang sasakyan. Nag-iiyakan yung mga taga-Hong Kong. Nasilip. Nasilip lang po si Tatay Digong. Tapos sasabihin ninyo na ito yung resulta ng survey. Asan dyan yung mga tao? Asan yung mga tao na dumudumog kay BP Sara? Asan yung umiiyak? Makita lang si Tatay Digong. Asan yung dumadayo, naging tourist spot yung Dahig dahil mahal na mahal ng si Tatay Digong. Nasaan yung Duterte vote dito sa mga survey ninyo? Pati sa pagsusuri nito mga political analyst na may mga professor, nakakahiya. Kung sino man ang nagbansag sa inyong lahat na kayo mga professor, palpa kayo sa pananaw sa pangyayari sa lipunang Pilipino. Bakit? Wala ni isa nagsuri sa inyo na yung pagkidnap kay Tatay Digong ay ang laki ng impact sa politika. Di po ba? Tamad ang mga political analyst natin. Bakit tamad? Umaasa sila sa survey. Palibasa, mga profesor po ang may-ari ng lahat ng survey. Professor Tikia, Professor Kotong, Professor, lahat po yan, Professor. Nagsasaluhan po yan. Pati po mga political analysts, Professor din lahat. Galing pa po yan sa ilang universidad lang. Meron po silang monopolyo. Pagdating sa mga pagsusuri sa politika, monopolyo po yan ng mga profesor na nagtayo ng survey, may profesor na nagsusuri di umano ng mga survey nila. Nakabatay lang po sila sa survey. Ganito po mag-analyze yung ating mga political analyst. Lumabas yung survey. I-analyze nila, bakit ganto? Bakit nangunguna si ganun? Bakit nangunguna si ganyan?
Nakabatay sila lahat sa survey. Ang fact, ang tinatanong natin dito, noon pa, wala naman nakikinig kay Badong, ang tinatanong ko, bakit hindi nagre-reflect yung pagmamahal ng mga tao, yung bumubuhos? Hindi po hakot eh. Ngayon lang po ako nakakita. No, first time po, matagal na akong sumusubaybay sa mga rallies. Ngayon lang ako nakakita na yung mga tao nagtatanong, saan ba talaga ang rally? Saan kami pupunta? Tao nagtatanong, unorganized. Hindi po sila organisado. Wala pong magbibigay sa kanila ng pamasahe, wala silang ine-expect na merienda. May dala-dala silang merienda, may dala-dala silang patubig. Nagtatanong sila. Nagpo-protesta kami. Ayaw namin yung ginagawa kay Tatay Digong. Saan kami pupunta, Badong? Aba, teka lang po. Kulang kayo, hindi ko pa rin po alam. Basta papunta ako ng pako. Pinapakita ko po sa inyo kung gaano kapalpak tong mga political analysts. Dahil sila lahat, wala silang pakialam. May nagrarally ba? Sa buong mundo ba ang rally? Hindi po nila masuri yan. Kasi sinusuri lang nila yung survey. Yung survey lang po ang gumagabay sa kanila. Mga tamad na hindi nila question bakit hindi nagre-reflect sa survey yung ginawa ng tao kay Digong. Walang nagsusuri nun. Kaya ako, kinu-question ko na yung resulta ng survey niyan. Anong uri na survey yan? Ang survey, same as usual. Kaya makikita mo na meron pong kutsabahan ng mga profesor. Akala mo sila lang marunong mag-isip. Kino-question ko, paano nyo natatanggap na ang mga tao nagbubuhos ng sama ng loob, manawagan ka lang ng rally, dudumugin na. Paano nyo natanggap na walang bilang yan? Na iboboto pa rin si Bitag, si Ben Tulfo, iboboto pa rin. Si Manny Pacquiao, iboboto pa rin. Sumayaw-sayaw lang. Sasayaw-sayaw lang si Revilla, iboboto pa rin. Pasok sila lahat sa survey ninyo. Paano nyo yun? Paano nyo ipapaliwanag yun? Di ba? As political analyst, ang sinusuri nyo lang, resulta ng survey. Sabi ko, hindi na totoo yan. Hindi makatotohanan. Galit ang mga tao. Sasayawan lang kami ni Ramon Revilla, talaga mananalo uli. Magdadabog lang si Willie Revillame, pasok pa rin sa mga pasarbe ninyo. Paano niyo ipapaliwanag ngayon na nanalo si Kiko at saka si Bam? Hindi nyo kayang ipaliwanag dahil sunod-sunuran kayo, mayroon kayong mutual admiration society sa mga kapwa ninyo profesor. Ang problema ninyo, lakus na yung mga pagsusuri ninyo na nakabatay sa survey. Di ba? Ang problema ninyo, laos na yan. Yung pagsusuri ninyo na pantamad, may nagsuri ba sa inyo na may epekto? Yung pagkidnap kay Tatay Digong sa boto ng mga tao? Wala. Kaya tinanggap ninyo na mananalo si Bong Revilla. Tinanggap ninyo na mananalo si Willie Revillame. Tinanggap ninyo na mananalo si Pacquiao. Tinanggap ninyo na mananalo si Abby Binay. Pero mamaya, iba po yung kaso ni Abby Binay. Yung kay Abby Binay po, ano po yan? Yung last minute, may ibang kaso si Abby Binay. Si Abby Binay hindi nararamdaman, laging pasok. Last minute po si Abby Binay nag-suicide. Nag-suicide po yan. Sa totoo. Nag-suicide sa kanyang political career. Maganda na yung tinatahak. Ano po? Bakit po nanalo yan si Bam Aquino at si Si Bam Aquino po at saka to si Kiko Pangilinan. Bakit nanalo yan? Narinig nyo ba silang umatake lately sa mga Duterte? Wala.
Tahimik lang sila. Alam nila na sila ay paningit. Kulang ng dalawa yung kulang ng dalawa yung PDP laban. Kulang ng dalawa yung alyansa. Paningit na kami. Pero yung mga tao nila, yung mga dilawan, akala nyo ba, nagsasabi, si Bam Aquino pwede ng pampresidente yan. Utot nyo. Iba po yung paningit. Iba po yung leader. Si Bam Aquino tsaka si Kiko Pangilinan nagwais. Kita nyo, naramdaman nyo na ngayon. Yung mga kaalyado nila dyan sa mga loyalista, naramdaman nyo kung paano po gumalaw yung mga dilawan. Habang isinisingit nila yung sarili nila sa inyo, ang boto ng mga dilawan, Kiko Bam lang. Kiko Bam. Yung mga umayaw, kulang kayo ng dalawa eh. Di ba? Kulang kayo ng dalawa eh. Sino siningit nyo? Si Kiko Bam. Yung mga dilawan, binoto ba kayo? Hindi. Nagsulo yan, Kiko Bam lang. Paningit lang kayo, paningit lang. May nag-analyze ba niyan na maaaring pumasok si Kiko at si Bam? Wala. Kasi lahat ng ating political analyst nakabatay lang sa mga survey. Asa na si Bitag ngayon? Asa na si Ramon Revilla? Asa na si Manny Pacquiao? Laging pasok yan. Meron pa nga survey, halatang-halata eh. Si Tolentino tsaka si Abalos, pasok pa eh. Bakit po binasura? May pumasok naman ba doon nga? Bakit mo sinasabi na binasura? Ang nagpanalo ba? Ito magtapatan tayo . Ang nagpanalo ba? Kay Tito Soto, kay Lacson at kay Cayetano? Sa tingin ninyo? Ang nagpanalo ba? Sino pa ba pumasok sa kanila? Lacson, Tito Soto, o Erwin Tulfo. Yung Tulfo po, may sarili pong mundo ang mga Tulfo. Di ba? Hindi po yan pinanalo ni BBM. Ang nagpanalo po sa Tulfo ay mga Tulfo. No? May brand sila eh. Sarili yan eh. Mga solid yan. Mga Tulfonatics yan na hindi mo pwedeng tibagin. Pero wag mo nyo sabihin na nagpanalo kay Tito Soto, kay Lacson at sa Cayetano si Marcos. Wala pong ambag si Marcos dyan. Kaya niya kinuha yan, pampabango ng slate niya. Ang tunay na umaasa sa endorsement ni Marcos, si Tolentino at saka si Abalos. Dahil si Abalos, hindi pa siya nakaranas maging senador. Okay? Hindi pa po siya nakakaranas maging senador, si Abalos. Si Tolentino naging senador dahil sa endorsement ni Tatay Digong. So kung meron pong maipapanalo si Marcos, dalawang pangalan yan. Si Tolentino at saka si Abalos. Si Abalos, tignan nyo naman yung suporta dyan. Kasi first timer eh. Ni Abalos eh. First timer niya at galing siya, identified siya, tuwing may hulihan, lagi siya nakadikit kay Marcos. Diba? Siya yung identified. Parang, kumbaga, nung panahon ng Bagito si Bongo at si Bato, first time na tumakbo, dahil sa dikit sila kay Duterte, naipanalo sila ni Duterte. Sino na ipanalo talaga ni BBM? Ito pong boto na to ay pagbabasura kay BBM. Yung Tito Soto at Lacson, dati na pong mga senador yan. Dati ng mga senador yan. Ang identified po, no? Ang identified po na tao talaga ni Marcos. Ito talaga yung kung may magpapanalo rito si Marcos, si Abalos at saka si Tolentino. Bakit si Tolentino? Kasi nga tinablan niya na si Duterte. Di ba? Traidor na ang tingin sa kanya ng mga Duterte followers. Kaya kung naipanalo ni Marcos yan, may clout talaga siya. Huwag mo sabihin na ikaw nagpanalo kay Tito Soto. Lagi kong binabanggit yan.
Bakit tayo matatalo? Ang sabi ko, panalo tayo dahil number 1 si Bongo eh. Panalo tayo dahil si Bongo, yan po ang boto ng mga Duterte. O, si Bongo at Bato. Bakit? Walang loyalista at walang dilawan na boboto kay Bato at Bongo. Kaya sabi ko, yaan ang tunay na boto, no? Yaan ang tunay na boto ng Duterte. Yang boto ni Bongo tsaka ni Bato. Number 1 at number 3. Yan talaga yung Duterte vote. Kasi yung dalawa na yan ang hindi kailanman iboboto ng dilawan at ng mga loyalista. So solid po yan Duterte. Kaya ang panawagan ko sa kampanya natin, no? Paulit-ulit ako, panalo na tayo eh. Iboto nyo lang ng straight. Marami talaga matitigas na ulo ng mga Duterte, wala tayong magagawa eh. Kung binoto natin lahat ng bumoto kay Bongo at kay Bato, in-straight natin, pasok lahat yan. Hindi talaga natin eh. Hindi mo talaga. Talagang ganyan talaga. No? Hindi natin kaya yun. Wala pa tayo sa level na ganun. Marami nag-straight, kaya nga maski yung mga hindi sikat eh, kumakatok eh. Di ba? Malapit na sila eh. Kaya lang, kakapusin talaga pag hindi nag-i-stricto na lahat. O kaya po talaga, totoo, no, sa totoo po, Duterte vote po yan, no? Duterte vote po yan kay Bongo. Kaya natutuwa ako eh. No, ang lamang po ni Bongo, i-menos nyo na po yung mga paningit. Sa totoo po, paningit yan eh. Mamaya, papaliwanag natin kung bakit sila paningit. Wala po solid vote yan mga dilawan. Ibig nyo sabihin, ganyan karami ang dilawan. Hindi po. May kulang pa ako eh. Kunwari, Duterte ka. May kulang ako, kaya lang ayoko dun kay ano eh. Ayoko rin sa sinasabi ni BP Sara. Hindi talaga ako boboto ng Marcos. So hindi. Kaya pang 10 at pang 12 si Marcos at si Villar eh. Yung iba naman, si Villar ayoko kasi wala kaming tubig. Magtapatan tayo. Di ba? Huwag po kayo manghina. Panalo tayo actually. Okay. Wala naman pong problema yung mga OFW. Totoo naman eh. Alam niyo po ba yung OFW tsaka yung mga absentee voting? Ay, absentee. Yung mga absentee, yung mga police AFP. Paano yung mga Duterte po yung mga ano nila? Okay. Sa madaling salita, mga kapatid. Teka lang, ayusin ko lang tong ano. Para kumita rin tayo kahit pa paano. Sa madaling salita, ito po ay pagbasura kay Marcos. Hindi binoto yung endorse niya talaga lang eh. Pag naipanalo niya si Tolentino at si Abalos, talagang merong clout yung Marcos. Hindi niya naipanalo eh. Yan sila Lacson, sila Soto, may mga suki na yan kumbaga eh. Mga batcher na eh. Di ba? Yan yung kada tumakbo, meron na pong mga boboto dyan. Sa ayaw man natin at sa gusto natin. May boboto at boboto dyan sa dalawa na yan. Kaya nga lagi ko silang binabanggit eh. Duterte tayo ng Duterte. Pero pagdating sa botohan, ang iboboto natin si Bato at si Gulang, tapos isisingit natin. Marcoleta, sirang-sira sila kay Marcoleta. Halos lahat ng survey. Paliwanag nyo. Ako naniniwala ko, putya mananalo si Marcoleta eh. Completely, ini-ignore ninyo yung Iglesia vote. Anong uri ng survey yan? Ang problema kasi, yung mabilis yung takbo ng utak ngayon. Ang mga survey natin, bakit hindi makasabay ang survey? Ang mga survey natin, luma yung pananaw nila. Ngayon sila magsasurvey, lalabas.
Alimbawa, ano ngayon? May 13? Uy, Friday the 13th ba nga? Ngayon, at 13 ngayon. Halimbawa, at 13 ngayon. Magsasurvey sila ngayon. Ang resulta ng survey nila sa isang buwan pa eh. Iba na po ang sitwasyon. Kaya hindi na reliable kayong mga survey kasi ang bagal pa rin ninyo. No? Kayong mga survey company, yan yung panahon na bago pa sumikat yung mga YouTube, wala pang X, wala pang YouTube, wala pang Facebook. Ang impormasyon ngayon, by the hour, by the minute, kayo, mag-survey kayo ngayon, next month pa yung labas ng survey nyo, luma na. May nangyari ngayon, apektado yung pag-iisip ng tao. Mabilis ang pagbabago. Kaya yan ang unang ikinapalpak ninyo. Hindi kayo naka-adapt sa mabilisang pagbabago. Halimbawa, lahat ng survey. Hindi. May survey talaga na totoo eh. Ang problema nila, nilumaan na sila. Totoo. Hindi mo sila nababayaran. Halimbawa, yung SWS tsaka yung Pulse Asia. Kaya lang, mabagal ang inyong pagsasarvey. Diba? Napapansin nyo ba? Ginawa to, survey ngayong araw. Next month palalabas. Ano pa man nangyari? Iba na pananaw ng tao nun. By the minute, by the hour. Kaya yung mga influencer, yung mga katulad ni Badong, sisikat balang araw, tatalunin kayong mga survey sa mind conditioning, tatalunin yung mga ginagawa ninyo kasi kami by the minute, kaya naming magsuri. Kayo, tapos na yung event, may mga malalaking event na, hindi nyo pa masuri. Thank you very much kay Miss Judge na nagbigay sa atin ng 75 pesos. Mabagal po. Okay. So, palpak din yung mga political analysts kasi nakabatay lang sila sa survey. Sa sobrang paggagalangan ninyo sa mga pangalan yung profesor, ang tatandaan nyo na. Ang tatandaan nyo na pare-pareho, yung profesor ninyo, nilumaan na kayo. Di ba? Nalumaan na kayo ng wala na. Hindi na kayo paniniwalaan. Kaya, tignan nyo pa. Saan pa palpak? Di ba sabi natin, talo si ano, di ba? Ano kinatalo ni Tolentino? Masyado siyang wais. Bakit? Bakit si Tolentino natalo? Masyado siyang bumilib sa mga survey, masyado siyang bilib sa mga historical data. Matalino eh. Ginagalang yung mga profesor eh. Bakit ko nasabi yan? Traditionally, ang nananalo sa bawat midterm election, mga senatoriables ng administrasyon. Majority yan. Konti lang, paisa-isa lang. Alam niyo ba noon, may panahon si Erap? Si Erap lang nakalusot sa oposisyon. No? Biruin nyo, talo lahat. Basta midterm po talaga. Malakas po talaga administrasyon. Diyan natalo si Tolentino. Namili siya eh. Nilaglag niya yung mga Duterte. 8 diretso, talo lahat. Di ba? Okay. Diyan po talo. Diyan po natalo si Tolentino. Ano pa isa? Kapapaniwala niya sa survey, ano yung sinasabi raw ng survey? Sabi daw ng survey, majority ng Pilipino, 75%, ay naniniwala yung mga anti-China. Ayaw ng mga Pilipino sa China. Tignan nyo pinapalabas po nila yan ng survey niyan.
Majority ng Pilipino ayaw sa China. Usapin ba yung China? Kita mo, mukhang tanga si Tolentino. Di ba, napunan nyo rin? Panay, anti-China siya na anti-China. Sa sobrang talino ni Tolentino, no? Dinala niya yung sinasabi ng survey. Kasi mga profesor yung mga yan. Profesor kami, magagaling kami. Anti-China, anti-China. Yan din nila ng mga, ano, di ba? Anti-China ka. O, pro-China ka, pro-China. O, naka-anti-China siya. Walang pakialam yung tao. Ang pakialam ng tao, Duterte ka ba? O Marcos ka? Duterte ka o Marcos ka? Galit ang mga tao. Ito ay protest vote. Ayaw namin ang ginawa ninyo kay Tatay Digong. Anti-China. O, gutom mo mga tao. 20 pesos niloko nyo. Bakit natalo si Gwen Garcia? Ako sa totoo lang, Duterte. Kita nyo yung chinachant ngayon ni Pambaricuarto. Ano ba? Hindi ko nga mabanggit yung pangalan. Yung nanalo, tinalo si Gwen Garcia. Pambaricuarto. Pambaricuarto. Nakita ko kanina sa video eh. Bakit ba nanalo to? Alam ko na ngayon kung bakit nanalo. Sa nagdidiwang sila, sumisigaw yung mga tauhan niya. Duterte! Yun na nagpanalo. Baricuarto. Akalain mo, talunin ka? Ano ba dati si Baricuarto? Ano ba ang papel ni Baricuarto? Dati ba siyang vice governor? Dati ba siyang congressman? Ano si Baricuarto? Bakit siya? Ako kasi pangkalahatan eh. Wala, di ba? Hindi siya eh. Ang nagpanalo talaga sa kanya, Duterte. Yun yung sinisigaw eh. Duterte. Yung mga tuwan-tuwa si Baricuarto, nagduduterte. Pati si Baricuarto, hindi Baricuarto yung sinisigaw eh. Duterte ang sinisigaw. So ang nagpanalo sa Cebu, kay Baricuarto, Duterte, hindi siya. Ganun yung protest vote. Hindi nag-a-appear yan sa mga pa-survey ninyo. Kaya kayo, mamamatay yung mga survey company natin ngayon. Wala nang maniniwala sa inyo. Asa na si Pacquiao na laging pasok? Abi Binay, eto po yan. Kabagalan ninyo ng pagsusuri. Ako maling-mali yung ginawa ni Abi Binay. Di ba? Si Abi Binay bagito pero sikat. Binay. Di ba? Palakad na Binay. Makati, atin ito. Inggit na inggit lahat. Di ba? Lahat ng estudyante pag panahon ng pasukan, putya, pinaka-big time na pinamimigay ng mga bag, mga gamit. Di ba? Okay. Ang point ko lang, bakit si Binay, ito kinatalo ni Binay eh. Nagalit yung mga tao rito dahil umatake ka. Last minute, inatake mo yung si BP Sara dahil dyan sa 20 pesos na bigas. Hindi ka na nararamdaman, Binay eh. Ang naalala lang sa'yo, pag kulang pa, puta, Binay. Sama ko to, magaling to sa Makati. Nagpakilala kayong kaaway kayo ng Duterte. Lahat po ng may kalaban na kaaway ni Duterte, yung may pangalan naman, Talo, Abante, Dan Fernandez, si Kimbo, sino pa, mga talunan, yung party list, si Mr. Contempt, mababa yung party list, hindi natin alam kung makakalusot yan. Sino pa? Sino pa yung mga natalo? Yan si Gwen Garcia. Naku, napakalaking boto ng napakalaking boto po ng ano ba tong katiin? Si Manix Dalipe. Ang tatapang nyo, nasa Tagan Mindanao kayo. Sa Mindanao talaga tatalunin ninyo si Coco Pimentel. Di ba? Lantad na lantad yung mga Trillanes.
Biglang sumikat si Along Malapitan. Talo kayo, Mindanao kayo. O sasabihin nyo ba na hindi to protest vote? Wala po silang pagsusuri na ganyan eh. Lahat ng political analyst, wala po nagsabi na ito po ay panahon ng Duterte to. Elmer Legaspi, tawa ng tawa misis ko sa pagbanggit mo ng survey. Cheers, Boss Buds. Ayan. Kahit ba ano sabihin, kung mali man ang aking pronunciation, talo din yung lahat ng makabayan na tumakbong senador. Lahat ng mga direktang kalaban, Pam Zamora. Kala nyo, minaliit nyo masyado yung mga Duterte. Si Suntay, kita nyo po si Suntay. Iba po yung Duterte, kaya sabi ko nga, masakit dahil marami tayong natalo. Pero ganun talaga eh. Titignan natin siya as larger eh. 'Di ba? Ngayon sikat na sila. Sikat na sila na pwede silang tumakbo balang araw. Sana maging active pa rin, no? Tuloy-tuloy lang. Huwag po kayong maglubay. Yung mga natalo po ngayon, patatagin niyo po yung PDP. No? Sabi ni Inday, bagamat dismayado siya, patatatagin niya yung oposisyon. Kasi nariyan na yan eh. Okay, sa katanungan, ito, ano natin, no? Si Kuya Will, na laging pasok sa lahat ng survey. Ano na ngayon si Kuya Will? Akala ninyo hindi tinatablan yung mga tao na inaasar nyo pa? Sa totoo lang, maraming umataking vlogger kay Kuya Will. Mapa-oposisyon, mapa-satin, mapa-administrasyon pala, mapa-oposisyon, katulad natin, inaatake natin. Ano yan? Freeloader ka sa Senate? Wala kang gagawin? Ang tapang pa niya. Dami ng batas. Ba't ako gagawa ng batas? Ang dami raw batas. Ba't daw siya gagawa? Pak ng pupang katwiran yan. Tignan po ninyo. Yung mga hindi po umatake, yung hindi po nagmamaangas. Katulad ni Lito-Lito, Lapid-Lapid. Lito-lito na ako eh. Alam nyo po, simple lang po ang paliwanag ko kay Lito Lapid. Kasi binabanatan nyo lagi si Lito Lapid eh. Dapat hindi nananalo. Kaya po nananalo si Lito Lapid, nagmamarka po na siya po ang tanging senador na nakakagampan ng tungkulin niya. Chairman si Lito Lapid ng Komite de Silencio. 6 na taon tahimik. Hindi ba? Hindi. Hindi ba yan ang nakakagampan ka? Chairman ka ng Komite de Silencio eh. Tapos tahimik ka. Talagang pasok na pasok si Lito Lapid. Impeachment. Punta tayo sa impeachment. Nalulungkot ba kayo dahil sigurado ng talo si BP Sara? Hindi po. Magkwenta tayo ha. May 5 pumasok. Lahat yan solid Duterte. Yun yung sinasabi ko sa inyo. Masyadong emosyonal yung iba sa atin. Bakit ko iboboto yan si Camille Villar tsaka si Amy Marcos? Halimbawa po, hindi siya binoto ng mga Duterte at nalaglag. Hindi naman po yung mga bata natin, yung mga kasunod po. Ben Bitag. Susunod kay Ben Bitag si Ramon Revilla. Susunod kay Ramon Revilla si Abby Binay. Panay po admin eh. Di ba? Kaya sakto po, makikita nyo po yung alliance build up ni BP Sara. Ganun po katalino yung BP Sara pagdating po sa pamumulitika. Hindi natin nakikita yan dahil masyado tayong emosyonal. Ayaw natin sa Marcos, ayaw natin kay Villar. Pero kung nakita nyo yung nakikita ni BP Sara, na ito, pag inendorso niya, pag hindi niya inendorso yan, talo yan eh. Pero pag inendorso niya, mananalo. Pag nanalo yan, makikita ng mga taong bayan na siya nagpanalo niyan. Dito, kitang-kita natin na hindi na ipanalo ni BBM yung mga kandidato na umaasa lang sa kanya.
Katulad ni Abalos dahil wala naman pa talagang experience sa pagiging senador yan. At saka si Tolentino na umasa lang dati kay Pangulong Duterte. Ngayon, wala siyang inasahan. Yung 5, ang kinakailangan lang po natin siyam eh. Hindi na po ma-impeach si BP Sara. 5, yung ngayon nanalo, plus si Robin, 6. 3 na lang, di ba? Si Mark Villar, atin po yan. 7 na, 2 na lang. O, sino pa po yung kandidato? Paano si Binay? Talo si Binay. Puta, bumanat. Last minute, binanatan si BP Sara eh. Di, olax ka. Oh. Ito po ang pagpipilian, di ba? 5 ngayon, di ba? Yung mga nanalo ngayon na 5, plus si Robin, plus si Villar. Okay na yan, 7 na. 2 na lang ang kailangan natin. Wala kang aasahan dyan sa mga dilawan. Iko-convict niyan. Si Zubiri, posible. Bakit? Putya, kinawawa siya ng powers that be. Ito na pagkakataon ni Zubiri na makabawi sa mga nang-api sa kanya. Di ba? Zubiri, boboto yan pabor kay BP Sara. Isa, ano pa isa? Bakit sa boboto? Taga Mindanao yan. Alam niyo yun? Isusumpa yan sa Mindanao pag bumoto yan laban kay BP Sara. Madala na siya sa kay Dalipi. Di ba? Isusumpa yan. O kaya tatapatan ng mga Duterte. Tatakbo ba kayo? Tatapatan namin kayo.